Kung camera ang dahilan kung bakit ka bibili ng phone under 15K, huwag kang tumingin agad sa megapixel lang. Kasi itong tatlong phones na to pare-parehong may OIS pero magkaiba ang dahilan kung bakit sila sulit bilhin. At kung mali ang mapili mo, possible na magbayad ka ng mas mahal para sa feature na hindi mo naman talaga kailangan. Sa sale price ngayon, nandito ang Tecno Camon 50 na nasa around 12,500 para sa 8GB RAM at 256GB storage. Nandito rin ang Poco M8 Pro na nasa around 12,600 para sa 8GB RAM at 256GB. At ang Samsung Galaxy A57 na nasa around 14,000 para sa 8GB RAM at 128GB storage. Dito pa lang may tanong na agad, sulit ba talaga magbayad ng mas mataas para sa Samsung kahit kalahati ang storage? O mas magandang kunin yung dalawang may 256GB. Yan ang pag-uusapan natin sa buying guide na to. Bago tayo pumunta sa bawat phone, pag-usapan muna natin kung bakit importante ang OIS. Maraming buyers ang nakatingin agad sa megapixel. Pero sa usage, hindi lang megapixel ang nagdidikta kung bakit maganda ang camera experience. Although maraming factors ang nakakatulong, pero kapag may OIS o optical image stabilization, mas nakakatulong ito para mabawasan ang galaw kapag kumukuha ng photo o video. Kaya para sa budget na to, malaking plus na agad na lahat ng phone sa comparison na to ay may OIS. Pero kahit pare-pareho silang may OIS, hindi ibig sabihin na pareho na agad ang experience na makukuha mo. Simulan natin sa camera setup. Ang Camon 50 ay may 50 megapixel Sony main camera na may OIS at may kasama ring 8 megapixel ultrawide. Sa harap naman may 32 megapixel selfie at isa sa pinakamalaking selling point nito ay yung video stability. Sa presyo nito, isa to sa mga mas stable mag-record ng video. At kung nanonood ka ng content, nagpo-post sa social media o simpleng gusto mo lang ng camera na hindi masyadong maalog ang kuha, dito nagiging interesting ang Camon 50. Ang Poco M8 Pro naman ay may 50 megapixel main na may OIS gamit ang Light Fusion 800 sensor. May kasama rin itong 8 megapixel ultrawide at 32 megapixel selfie. Sa camera hardware pa lang, mukhang magkalapit sila ng Camon 50. Pero ang malaking pinagkaiba ay yung buong package. Habang camera phone pa rin ang usapan natin, mas malakas ang chipset ng Poco M8 Pro kumpara sa Camon 50. Kaya kung gusto mo ng camera phone pero ayaw mong isakripisyo ang overall performance, isa to sa mga dahilan kung bakit maraming buyers ang magugustuhan ng Poco. Pagdating naman sa Galaxy A57, ito ang may pinaka-premium na camera package sa tatlo. Merong 50 megapixel main na may OIS, 12 megapixel ultrawide, pero ang mas importante dito ay kaya nitong mag-record ng hanggang 4K video na may stabilization, pati ang front camera niya ay kaya rin ang 4K video recording. Kaya kung isa ka sa may hilig mag-record ng videos, gumawa ng content o gusto mo ng mas mataas na flexibility sa video recording, dito nagsisimulang magkaroon ng malinaw na advantage ang Samsung. Pero hindi ibig sabihin na automatic na Samsung agad ang sagot kasi dito nagsisimula ang mas importanteng tanong bago ka mag-checkout. Kung camera ang priority mo, gaano namang kahalaga ang storage para sa'yo? Tingnan natin ulit ang presyo. Ang Camon 50 ay may 8GB RAM at 256GB storage sa 12,500 pesos. Ang M8 Pro naman ay may 8GB RAM din at 256GB storage sa 12,600 pesos. Samantalang ang Galaxy A57 ay may 8GB RAM at 128GB storage lang sa 14,000. Kung mahilig kang kumuha ng photos at videos, mabilis mapuno ang storage. At dahil camera phones ang pinag-uusapan natin, hindi maliit na bagay ang extra storage. Sa puntong to, may malinaw na advantage ang Camon 50 at M8 Pro dahil pareho silang may 256GB. At dito talaga nagkakatalo ang tatlong phones na to. Hindi sa kung sino ang may pinakamataas na megapixel, hindi rin sa kung sino ang may OIS, kundi sa kung anong klaseng buyer ka. Kung gusto mo ng camera phone na may malaking storage, stable video at hindi mo kailangan magdagdag ng budget, mahirap baliwalain ang Camon 50. Sa 12,500 pesos, makakakuha ka na ng 8GB RAM, 256GB storage, AMOLED display, malaking 6,500 mAh at camera setup na nakatutok talaga sa imaging experience. Kung gusto mo naman ng pinaka-balance na package sa tatlo, dito nagiging malakas ang kaso ng Poco M8 Pro. Bukod sa OIS camera, meron ka ng Snapdragon 7S Gen 4 halos 800,000 score, may 5G, 6,500 mAh, 100 watts charging at 256GB storage. Kaya kung gusto mo ng camera phone pero gusto mo rin ng mas malakas na overall hardware, ito ang pinaka-balance na option sa comparison na to. Pero kung priority mo ay video recording, Samsung processing,
software support at long-term ownership, dito pumapasok ang Galaxy A57. Ito rin ang may pinakamahabang software support sa tatlo na umaabot ng hanggang 6 major Android upgrades at naka 5G na rin. Kaya kahit mas mahal at mas maliit ang storage, may malino pa ring dahilan kung bakit may mga buyers na pipili dito. Kung camera value ang usapan, ang pinaka nakikita kong sulit ay ang Camon 50. Mahirap baliwalain ang combination ng presyo, storage at camera features na makukuha mo. Kung overall value ang usapan, Poco M8 Pro ang pinaka-balance na package sa tatlo. At kung long-term camera experience, video recording at software support ang priority mo, ang Galaxy A57 ang pinakamalakas na choice. Sa dulo, hindi lahat ng camera buyers pare-pareho. Kaya bago ka mag-check out, siguraduhin mo ang pipiliin mo ay hindi lang yung may pinakamagandang specs sa papel. Mas importante na piliin mo yung phone na pinakabagay sa paraan ng paggamit mo. Comment kung alin yung pinakabagay para sa'yo. Check mo na rin yung link sa description para makita yung latest price at kung may sulit deal ngayon. At kung nakatulong ang ganitong buying guide video, i-click mo na yung subscribe.